Maraming salamat sa ating Special Assistant sa kanyang pagpakilala, Secretary Anton Lagdamar. Please, magsiupo po tayo. Kasama din po natin lahat po ng mga iba't ibang kalihim ng iba't ibang departamento na kasama po dito sa programang ito na maghahatid ng tulong sa ating, lalo na sa ating mga magsasaka at saka sa ating mangingisda. Dahil po ay naramdaman naramdaman talaga at talaga nabiging biktima ang ating mga magsasaka at saka mangingisda dito nga sa tagtuyot na dala ng El Nino. Kaya po ang aming ginagawa, ang tinatawag namin na whole of government approach, lahat po ng pamahalaan. Hindi lamang isang departamento, kung hindi ipinagkakaisa namin kung sino man sa mga iba't ibang departamento ay kailangan at makakatulong dito sa ating mga programa, sila po ay kasama na tumutulong at kaya po sila nandito upang makita ang naging resulta ng ating programa dito sa inyo. Andito po ang DA, Department of Agriculture Secretary Kiko Laurel, ang Secretary ng DSWD na bagong dating lamang galing sa Canlaon dahil pinuntahan naman niya yung mga nabiktima ng pagputok ng bulkan. Andiyan po ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Lahat po ng aming ginagawa ay hindi namin kayang gawin. Lahat ng aming nais gawin, hindi namin mapaparating sa taong bayan kung hindi po maganda ang tulungan at ang ugnayan ng national government po at saka ng mga local government. Kaya kasama din po natin ang Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalor. Ang na in charge, kumbaga, sa lahat ng mga development program dito sa Mindanao, ang ating Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, ang aking classmate sa 9th Congress tayo, di ba? Nung una ako naging congressman po, ito siya po ang kasama namin, kaya masaya ang aming naging panahon habang kami congressman. Ang Davao del Sur Lone District Representative, ang Davao del Sur Governor Yvonne Cagas. Andito rin po ang Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas, Province of Davao Occidental Vice Governor Lorna Bautista Bandigan, Digos City Mayor Joseph Cagas, to all elected officials dito. Nandito rin po ang Province of Davao del Sur, ang dating gobernador. Yun na nga, ito yung ating classmate, Governor Mark Cagas. Ang pinakamahalaga at ang pinakaimportante na bisita na nakikilahok at nandito ngayon, nakasama natin, kayo po ang mga beneficiary ng Presidential Assistance Program. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, ating mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ating binibigyang pansin ang naging epekto ng El Nino sa buhay ng ating mga magsasaka, mangingisda, at ang kanilang pamilya dito sa Region 11. Kasama din natin ngayon ang ating mga kababayan mula sa Davao Occidental at iba pang bayan ng Davao del Sur. Batid natin na ang tagtuyot ay hindi lamang nagdudulot ng matinding pinsala sa ating mga sakahan at palaisdaan. Ito rin ay nagiging sagabal sa kabuhayan at pagtupad sa pangarap ng maraming Pilipino. Sa aming tala, umabot na sa mahigit 4,000 katao o lagpas 1,000 pamilya ang naapektuhan ng tagtuyot sa ilang barangay ng Malalag at Santa Cruz dito sa Davao del Sur. Tinatayang halos 50 milyong piso na halaga ng mga pananim nang nawala na sana ay naging kita ng ating mga magsasaka at mangingisda o magiging pagkain ng ating mga kababayan. Kaya sa masisipag natin mga magsasaka at mangingisda, kayo ay nagsisilbing tagapangalaga ng sektor ng agrikultura. Kayo rin
ang bumubuhay sa inyong mga pamayanan dahil sa mga pagkain inyong hinahain sa hapag ng bawat tahanan. Kaya naman, minabuti namin pumarito ngayon upang ipaalam sa inyo na hindi namin kayo pababayaan. Ang pamahalaan ay nandito at laging handang umalay at magbigay ng tulong, lalo na sa panahon ng kagipitan. Ang kagawaran ng agrikultura ay kasalukuyan nagsisikap sa pagtustos ng patubig sa mga taniman, sa paggamit ng tinatawag, meron po tayo mga na-develop na bagong teknik ng pagsaka. Isa doon ang alternate wetting and drying technology na napakaganda ang naging resulta sa ibang lugar sa Pilipinas. Nakakaabot, sinasabi nila, yung irrigated areas, pag ginamit itong wet and dry technique, ay umaabot daw sila hanggang 12 tons. Yung pinakamalaki, 14 tons per hektar ang kanilang inaani. Kaya dadalhin po natin, tuturuan po natin ang ating magsasaka. Kasabay niyan ang patubig para maging malaki ang ani natin, mas maganda ang magiging kabuhayan ng ating magsasaka. Ngayon, magbibigay din ang DA ng hybrid rice seed processing facility na kinabibilangan ng warehouse at 4 na unit na recirculating dryer. 1 unit ng combine harvester, 2 unit ng farm tractor na may implement, 2 unit ng truck, at 1 unit ng seed cleaner sa ilalim ng DA Rice Program. Sa ilalim naman ng corn program, magbibigay din kami ng 3 unit ng mechanical corn husker sheller. Lahat po itong mga makinaryang ito ay binibigay po natin sa ating mga magsasaka upang hindi na para yung inyong inaani ay kaya ninyo i-process mula sa inyo ay hindi na dadaan kung saan-saan processing. Ito'y diretso na sa merkado. Kaya't wala nang middleman. Kaya't lahat ng kita doon sa produktong yun ay pupunta sa nagsaka para doon sa produktong yun. Ikinalulugod ko ring ibalita na ang Philippine Coconut Authority ay mamamahagi ng mga coconut seedling at pataba sa lupa na nagkakahalagang higit sa 3 milyong piso sa ilalim ng tinatawag na Coconut Hybridization Project. Para naman sa ating mga magsasakang tuluyan ng nasira ang mga pananim, hindi po namin kayo nakakalimutan. Bilang bahagi ng ating programa sa pagtulong, ang TESDA naman ay namamahagi ng mga toolkit para sa pag-aalaga ng organic hogs and small ruminants sa ilalim ng Special Training for Employment Program. Maglalaan din sila ng allowance na nagkakahalagang higit 2,000 piso bawat isa sa 25 trainee ng organic agricultural production. Hindi po nagtatapos dito ang ating tulong. Alam po namin na hindi madaling bumangon mula sa epekto ng tagtuyot kung walang puhunan. Kaya po, may inihanda rin kami maliit na tulong para sa ating mga magsasaka, mangingisda, at ilang piling pamilya na tinamaan talaga ng epekto ng El Nino. Halos 60 milyong piso ang nakalaan sa pamamahagi ng tulong ng mga magsasaka, mangingisda, at inyong pamilya dito sa Davao Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk, and Families. Ito po ay galing po sa Office of the President. Dahil po, bukod sa programa ng DA, bukod sa programa ng TESDA, ng DTI, at ng DSWD, ay sabi namin, talagang kahit na lahat ng programa ay nabubuo at maganda ang takbo, hanapan pa natin ng kaunti pang tulong. Paano pa natin dagdagan ang ating tulong. Kaya ang ginawa ko po ay tinignan ko. Sabi ko, Office of the President, meron naman tayong konting budget dyan na pwedeng gamitin. Kaya yan na muna ang gagamitin namin para madagdagan naman
ang dalang tulong namin para sa mga mangingisda at sa mga magsasaka. Kasabay pa rito, ang DSWD ay magbibigay ng 10,000 bawat isa sa 10,000 piling benepisyaryo sa probinsya. Ang DOLE naman ay magkakaloob ng higit 2 milyong piso na halaga na tulong sa halos 300 benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program at karagdagang halos 3 milyong piso sa lagpas 600 benepisyaryo ng TUPAD program. Samantala, ang DTI ay magbibigay ng gabay at puhunan upang magkaroon kayo ng pagkakakitaan habang hinihintay ninyo ang susunod na panahon ng pagtatanim. Kasama po rin natin ang tanggapan ng ating House Speaker Martin Romualdez, upang magkaloob ng 5 kilong bigas sa bawat na dumalo. Buo. At sa lahat po na ito ay buo ang aking pag-asa na sama-sama natin pagkilos ay malalampasan po natin ang kahit anong pagsubok. Alam ko po na ang prioridad ng pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur ang patatagin ang mga sektor ng infrastruktura, kalusugan, kabuhayan, turismo at agrikultura. Nananalig ako na masasakatuparan natin ang mga ito sapagkat nariyan ang mga ahensyang kabalikat natin sa muling pag-ahon. Sa katunayan po, pangunguna ng DPWH, kasalukuyan natin tinatapos ang ilang proyekto tulad ng Matanao, Kiblawan, Padada Road at ang junction Mati-Aurora Bypass Road. Ang DOTR naman po ay kasama din sa pagbabalangkas ng mga pasilidad tulad ng Tubalan at Poblacion Ports sa Malita, Balot Isa Island Port at Mabila Port sa Sarangani at Balangunan Port sa Jose Abad Santos. Alam niyo po kung bakit napakahalaga itong mga puertong ito. Dahil kung minsan nauubos ang kita ng ating mga magsasaka sa kakabayad ng transport cost. Dahil mahal ang transport cost. At kung saan-saan pa isasakay sa truck, tapos isasakay sa barko, bago isasakay uli sa truck, bago makarating sa merkado. Bago pa nakarating sa merkado, naubos na yung kinita ng ating mga magsasaka. Kaya dinalagyan, sabi natin, ay tulungan natin, lagyan natin ng mga puerto. Actually, tawag dito, halos ang agricultural port talaga ito mga ito para sa agricultural product. Siyempre, gagamitin din ito pang ferry para sa mga pagbiyahe ng ating mga kababayan. Ngunit ang talagang sadya ng mga puertong yan ay para mula dito, mula sa probinsya ninyo. At pagka na-process na ninyo ang inyong inani, isasakay nyo kagad sa barko. Yung barko, diretso na yun kung saan pupunta. Hindi na kung saan padadalhin, hindi na isasakay sa truck. Kung sa Maynila dadalhin, tuloy-tuloy sa Maynila. Sa bababa kagad sa Maynila, yun lang ay ang babayaran ng ating mga magsasaka. At yung processing po, wala na pong middleman. Kayo po, ang mga magsasaka po, lahat po ng kikitain sa bawat hakbang, habang umabot sa merkado, ay imbis na pumunta sa middleman, ay mapupunta na sa ating mga magsasaka. Dagdag po rin natin ang Mindanao, napakalaking proyekto ng Mindanao Railway Project Phase 1 na magsisimula dito sa Digos, papuntang Davao hanggang Tagum, na kasalukuyan nating hinahanapan ng karagdagang pondo. Layunin itong mapabilis hindi lamang ang daloy ng transportasyon, kundi pati na ang pag-usad ng kaunlaran sa inyong lugar. Asahan po ninyo, tututukan po natin upang makapagbigay ng bagong pag-asa sa inyo at sa mga susunod pang henerasyon. Mahalaga ang pagkakaisa ng bawat Pilipino para sa mas mabilis at epektibong tugon sa El Nino at upang mapaghandaan ang nakakaambang panahon ng La Nina. Sa ating sama-sama na pagkilos, nakakatiyak ako na makakamit natin ang isang masaganang bukas at ang bagong Pilipinas na matagal na nating pinapangarap.
Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo.